previously said he's been wrongly identified. The president of Zambia, Edgar Lungu, says his government has asked the United States to withdraw its ambassador after the diplomat criticized the jailing of two men for being in a gay relationship. Daniel Foot said he was horrified last month when a judge sentenced the men to 15 years in prison. He called on the government to review the case. Mr. Lungu said he didn't want people like Mr. Foot in the country. A US television company has pulled 4 adverts that featured a same-sex couple kissing, following pressure from a conservative group. Alexander Griffiths reports. The ads first appeared on the Hallmark Channel earlier this month. In a campaign promoting the wedding planning website Zola, couples can be seen at the altar discussing how they could have made their nuptials simpler by using the service. One sequence focuses on 2 brides who share a kiss. Following complaints by the conservative group 1 Million Moms, Hallmark announced it was pulling the ads, saying public displays of affection violated the channel's policies, but clips featuring brides and grooms were not removed. In response, Zola said all kisses, couples and marriages are equal, and it would no longer advertise on Hallmark. It's been announced that Taylor Swift will close next year's Glastonbury Music Festival in England. The American pop star tweeted that she was ecstatic to perform during the coveted Sunday night headline slot. Glastonbury is celebrating its 50th year in June. The festival has become one of the world's largest celebrations of music. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang mukha ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista
kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisilo. Percy, lapid, fire! Makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, ginabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sa gabi po naman ay alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Mula po dito yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, tayo po ay tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Siyempre, nasusubaybayan din po tayo sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook at sa YouTube. Meron po tayo mga linya ng telepono dito po sa ating himpilan. Yan po'y para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Meron din po tayo mga text line. At sa mga nanonood po sa ating live streaming, sa gawing kanan po ay meron tayong chat room kung saan maring i-type ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama natin si Ana sa ating technical side. Ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Sa nakaraan po nating programa o pagtatanghal ay napag-usapan natin ito po tungkol sa revolutionary government. Alam ho ninyo, kahit saan ako magpunta, yan po ang kanilang pinag-uusapan na akin pong napapakinggan sa mga kung saan kapihan.
Alam naman ninyo tayo, basta kape. Nandun tayo. Basta may kape. Bueno, mga kaibigan, interesting sa akin na mapag-usapan din po yung mga pinaplano, no? Hindi natin malaman kung yan banta, panakot o ano. Mabuti na rin kung napag-uusapan natin yan, especially para naman magkaroon ng konting kaalaman ang mga nagdudunong-dunungan. Na kapag ka nakasagap, revolutionary government, revolutionary government. Hindi na maala kung ano yun. Lalo na sa Facebook, di ba? Pag may nag-post ng revolutionary government, share niya yun. Kala mo naiintindihan niya. Iuso ngayon yan yung nagsishare ng mga balita, kung ano-ano, meron pang fake news. Hindi naman niya naiintindihan kung ano ibig sabihin ng senior niya. Para lang magmukha siya magaling at may nalalaman, ano po. Well, hindi naman natin mapipigil ang mga taong ganyan na gustong magkalat ng katangahan. Mahirap yun eh. Unang-una, walang ospital niyan eh. Buti pa yung baliw, may ospital yun eh. Yung tanga, meron ba? Bali ba, epidemic yan na kumakalat ngayon. Lintik kung lumaganap yan, ang lalim. Hindi naman sa pagkukuhan, ano. Kasi merong mga nagsasabi, isimisigaw, martial law niya, martial law. Wala yun, nagsisip-sip lang yung mga yan. Naniwala kayo sa akin. Mga gusto lang makapwesto. Ngayon, nung araw ko pa sinasabi, nung bagong upo pa lang si Presidente Duterte, binabanggit na natin mga mungkahi natin sa programa natin, mag-ingat sa mga taong nakapaligid. Siyempre, ang lahat ng yan gusto makapagpakita ng katapatan, ano po, ng loyalty nila. Kita ninyo, nagkatotoo lahat yan. Sabi ko, yan ang sisira eh. Yan ang bantayan natin. Sinabi rin natin nung araw na kung merong mga advisor kang nakapaligid, yung mga advisor na yan, hindi magsasabi ng totoo karamihan dyan. Yun na nga rin na nangyayari ngayon. Kumbaga, nag-iintay lahat ng queuing. Kumbaga sa kanta, may queuing kung kailan sila papasok. Naantay nila magsalita si Presidente Duterte. Ngayon, pag narinig nilang nagsalita yung Presidente, mistulang alulod na nakasahod para gumatong, para gatungan yung sasabihin. Hindi na nila iniisip ang ikasasama nung kanilang ginagawa. Total, nandiyan naman ang media para bagsakan natin ang sisi. Pag tayo'y sumemplang sa mga pinagsasabi natin at naligwak tayo, abay isisi natin sa media kasi kayo eh. Yan, di ba? Ang gugulo nyo eh, hindi kayo marunong mag-report eh. Yan. Eh di nawala na tayo doon sa katarantaduhan nila, di ba? Doon tayo ngayon mapupunta. Yan eh, kasi kailangan nag-iisip, nag-aaral, nakikiramdam. Hindi yun nauunang bunganga. Kumbaga sa basketball ay nauuna ang talon kaysa sa lundag. Ganyan ho yan eh.
Yan, kung ano na mga iniisip. Magandang na pag-uusapan natin to dahil babalik tayo sa kasaysayan. Kasaysayan ng mga pangyayari sa Pilipinas na marami sa mga nagsisipagsalitaan ngayon. Baka ang iba sa marami dyan, nandiyan pa sa gilid-gilid ng presidente, ano po? Nakapalibot na parang mga linta. Na takot may mga makapasok na iba, baka maagawan sila. Kulang na lang, ibulsa nila yung presidente. Ganyan yan eh. Ganyan nga kami paglululukuhin. Alam na namin yan. Ilang gobyerno na pinagdaanan namin. Magandang na pag-uusapan ho yan ngayong gabi. At sa mga darating na araw, educational yan eh. Meron kayong mapupulot, lalo na yung mga ano ngayon, yung nagmamagaling, nagmamarunong na walang pinagbabasihan ng mga sinasabi. Alam nyo, kung magkaminsan may mga nababanggit tayo, mga politiko, mga naging presidente. Pag merong isyong na pag-uusapan, nababanggit natin sila. Kay masama, kay mabuti. Kasi yung kanilang ginawa sa nakaraan, yun ang panggagalingan ng usapan ng issue. Yun ang magiging basihan. Oh? Yun ang magiging leksyon na magtuturo sa iyo para sa susunod, kung mali, dapat itama. Diba? Kung tama, huwag mong imali. Ganun lang ho yun. Kung nakapagsasalita tayo ng masama, minsan, sa mga dating namumuno, mga opisyal ng gobyerno, pagka ang issue masama, kung ang ginawa rin nila sa panahon nila, nung sila mga nakaupo, magagamit natin basihan para malaman natin kung alin ang masama, alin ang mabuti. Pwedeng mabuti sila, na may ginawa silang mabuti, yun din ang gagamitin natin basihan, di ba? O, katulad niyan, mga pinag-iisip ngayon. Revgub. O, pagkatapos na sabihin ko nung isang araw, ano Revgub pinagsasabi niyo? Hindi, niya ba't si Cory ginawang Revgub? Nagdeklara ng revolutionary government. Ayan mga salita ba't daw si Cory? Pero hindi niya sinasabi kung alam niya kung ba't nagdeklara ng revolutionary government si Cory. Yun ang hindi niya sinasabi. Siguro hindi niya alam. Mas malamang yun kaysa hindi, ano po. Dapat martial law na lang. Tulad nung panahon ni Marcos. Puminuan niya ang mga tao nun. Parang alam na niya, no? Tanungin mo, edad. Ilan taong ka na, Brad? Mga 30 anyos. Tarantado. Paano mo nalaman niya sinasabi mo? Hindi ka pa tao nun. Di ba? Kita mo. Inabot mo ba, Marcelo? Hindi ho. Kasama na balitaan niya mga pinagsasabi mo. Kwento nung kapitbahay namin, tsaka nung nanay ko, ganyan. At marami din ang nakalimot na. Natatangay ngayon kung kanino siyang pangkat mabibilang. Kumbaga si Lito Lapid, di ba? Ang papel niya sa Senado, alam niyo ba kung ano? Kung saan maraming boboto sa isang issue, titignan niya muna yun. Kaya yan, laging huli. Laging huli yung yung boto niya. Yung pag-divide the house na. Di ba? Antayin niya na dumami yung kung anong pangkat, doon siya sasama para sigurado siya. Kasi yung botoan sa Senado, numbers game di ba? Sinechempohan niya talaga yun, yung magpapahuli siya.
Pagka lamang na, hindi na pwedeng lumamang yung isa o kaya tumabla yung isa, hindi na pwede, doon na siya sa lamang. Doon na siya. Para maging tama siya. Di ba yun din ang sinasabi natin kay Presidente Duterte nung una? Sabi ko, yung mga advisor nyo yan, huwag kayo magtitiwala ng masyado yan. Siyempre, lahat ng gusto nilang gawin ninyo, yung mapapabor sa gusto nila. Tulad ng mga nagsisipagsigawan ng Revgob ngayon. Siyempre, kung ikaw, si Panelo, ayaw mo ba ng revolutionary government? Kasi sa pandinig mo, pag nag-revolutionary government, hahaba ang panahon namin dito. Masaya ako. Masaya nga naman sila. Kahit malungkot ang majority, di ba? Pag martial law, masaya ako niyan. Bahari kami. Pwede natin pagtatadyakan niya mga sino-sino dyan, di ba? Apihin na natin lahat yan. Wala magagawa yan. Kung ngayon nga, makapang-api kayo, may nagagawa ba yung iba? Wala. Kung makapanlait kayo, gano'n na lang At saka tandaan ninyo, never na ikukumpara nyo si Presidente Duterte at dating Pangulong Marcos. Malayo sa dilang malayo. Incomparable. Panoorin ninyo kung paano sumagot si Marcos sa mga batikos ng media. Walang PI si Marcos. Walang minura si Marcos in public. Kahit na yung mga sagad-sagaran sa butong kalaban niya, wala siyang minura dyan. Tandaan ninyo. At meron yan sa social media, sa YouTube. Panoorin ninyo yung state visit ni Marcos sa Amerika. Palibasa na, pinanood lang, di naman naintindihan yung sinabi. At hindi inalam yung konteksto, hindi nila inunawa kung ano yung pinag-uusapan doon. Tinamaan niyo si Marcos, nakikiayon lang. Ako naman lang lahat nagkukwento niyan bago niyo napanood sa social media yan Kaya nga nilabas sa social media yan Pinagkukwento ko sa programa yan At sinasabi ko, si Marcos, kahit si Cory, din mo, democracy icon. Yung punta ni Cory sa Amerika, nagsalita sa Congress, yun ang pinaka-mataas, pinaka-highlight ng kanyang state visit. Yun na yung pinakamatinding eksena ni Cory Aquino sa Amerika. Pagsamahin nyo lahat yan. Wala hong umubra sa state visit ni Marcos. Yun yung sinasabi kong nasa social media. Kasi that time, napanood ko yun, nasa Japan ako Mga kaibigan siyempre, nasa dayuhang bansa ako. Wala nga ako sa Amerika. Pero nasa dayuhang bansa ako. Very, very proud ako nun. Yung mga sandaling yun. At ako'y naiiyak. Sa totoo lang. Sa galing ni Marcos. Walang laswa sa bunganga si Marcos. Tandaan niyo yan. Kaya never na i-compare nyo yan. Ngayon, yun nga,
bago tayo magpatuloy, kailangan muna natin maghatid ng ilang mahalagang mensahe mula sa ating himpilan. Babalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hi there, RJ here. Bravo Executive Lounge, which happens on RJ TV Live every Tuesday evening from 9 p.m. to 10 p.m., is really picking up a lot of steam. We're getting more and more applicants to sing on the Bravo Executive Night. Lawyers, doctors, and even government officials have performed at Bravo Executive Lounge. Secretary Sal Panelo and Secretary Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Yun ang pinag-uusapan natin kanina. Siyempre, ito kasi merong nagme-message sa akin siya'y makadigong lang. Pagpasensyaan nyo, hindi ako pwede maging digong lang. Kasi hindi naman ako empleyado ni Digong. Di ba ho? Ako kasi kung ano yung tama. Kung ano yung tama, sa pagkakaalam ko, siyempre, yun ang makabubuti. Di ba? Hindi lamang para sa nakaupong presidente, kung hindi para sa lahat, sa bansa at sa mamamayan. Yun ang lagi nating tinitignan sa mga issue. Hindi ako yung kung ano lang yung mabuti kay Presidente Duterte. Hindi Kung mabuti sa kanya at makabubuti sa bayan, sangayon ako. Di ba? Pero kung sa kanya lang makakabuti at hindi makakabuti sa bansa, siyempre hindi tayo hindi tayo sasang-ayon. Ganun ako pagpaumanhin ninyo. Ngayon, kung meron siyang tinatanong dito, kung kilala ko raw si ganito, sa totoo lang hindi ko mga kilala yung tinatanong nyo Mabuti pa yung luma na sinasabi nyo dati ninyong pinakikinggan, mga nakasama ko yan kahit papano, lalo si Kauding Bartolome. Dahil si Kauding Bartolome, hanggang sa bago mamatayan, kami lagi magkasama niyan araw-araw. Halos araw-araw. Lalo na pag araw ng Lunes, nagkakasama kami lagi niyan doon sa kapihan sa Manila Hotel. Hanggang sa bago namatay si Kauding. Ngayon, yung iba pa na binabanggit nyo, mga nakasama ko rin yan. Lalo si Kauding Bartolome yan. At marami pang iba. Pero yung mga sinasabi ninyong pinakikinggan ninyo ngayon, na palibasa, sang-ayon lang kay Pangulong Duterte, hindi ko kilala yan, sa totoo lang. Hindi ko pa napakinggan ng mga yan. Mga programa niyan. Alam nyo, sa tinagal-tagal ko sa radyo, kapag ako nasa radyo, may mga panahon kasi nawawala tayo, di ba? Hindi ako nakikinig sa ibang programa. Totoo yan. Wag naman magagalit. Pati dito sa impilan natin, hindi ako nakikinig. Bakit Dahil ba sa ayaw kung makapakinggan sila? Hindi ho.
Kung wala ako sa radyo, pakinggan ko sila lahat. Pero kung ako, katulad niyan, araw-araw tayong may programa sa radyo, hindi ako pwedeng makinig sa kanila kahit saan istasyon. Sapagkat ayoko na ma-impluwensyahan ako ng sinasabi ng iba. Komentarista ako eh. Di ba? Kailangan, ang gusto kong komentaryo sa mga issue, ako mismo ang nagkomentaryo. Hindi yung kamukha ng mga nagsisitawag lang dito na akala mo, may utang na loob tayo sa kanila pag tumawag sila. Ay hindi ho, mga kaibigan. Gusto ko, sarili ko ang aking komentaryo. Kung kayo, nakikinig pala kayo sa iba eh. Pansinin ninyo ito. Marami dyan sa malaking impilan. May mga ilang programa dyan. Malalaking impilan to. Halimbawa, meron akong kakaibang nasabi ngayon sa programa natin. Antayin nyo, ilang araw o pinakamatagal, 2 linggo. Tsaka nila sasabihin yung sinabi natin. Para hindi mahalata na dito sila namulot, mga kaibigan. Yun ang hindi ko ginagawa dahil ayokong yung opinion nila ma-impluwensyahan ako. Sino man ho sila. Kasi yun ang dapat na maging trabaho ng isang komentarista, magkaroon ka ng sarili mong opinion. Hindi namulot ka lang. Kung ano yung sinasabi ng iba, sinasabi mo rin. Ano kayo? Orkestra. Tapos lalo na napaayon pa sa gusto mo. Partisan kayo di ba? Ang komentaryo natin, hindi naman partisan tayo Tayo'y para sa kabutihan ng bansa at ng ating mamamayan. Sapagkat marami na tayong pinagdaan ng administrasyon na nakita na natin ang mga pangyayari, mga kaibigan. Ngayon, nagtatanong din ito tungkol daw. Gusto mo, basahin ko yung mensahe niya. Ito ho kasi noong Biyernes, di ho ba natandaan ninyo, Revgob. Ang hirap, Revgob kayo ng Revgob Alam niyo ba kung sino nasa likod niyan? Gusto lang magkapwesto noon. Yan mga yan. Ito naman mga nagsisigaya. Kung di man nila naintindihan. Tanungin mo sila, ano yung Revgob? Ano yung revolutionary government na yan? Tandaan nyo to. Yung Revgob nyo, baka akala ninyo ayaw yan ng oposisyon. Kayo ba nakarinig sa oposisyon? Ni minsan. Nabasa nyo sa dyaryo. Ako, ang pinakikinggan ko, pinanonood ko, news. Hindi ho komentaryo. Nakarinig ka ba na napabalita na ang oposisyon nag-object dyan sa revolutionary government? O nag-react? Di ba dapat matakot sila? Kasi ako tingin ko panakot yan Pagka gusto nilang takutin para walang kokontra. Ibig ba sabihin, pag nagkomentaryo tayo ng hindi pabor sa sinasabi ng administrasyon, kumokontra tayo? Ba, hindi. Hindi tayo sang-ayon. Pero hindi tayo kumokontra. Pwede kang hindi sumang-ayon nang hindi ka kumokontra, mga kaibigan. Kasi ngayon, baluktot ang pangunawa Kita ninyo yung kinukwento kong panahon na si Marcos nagpunta sa state, di ba? Wala nang pinakamagandang state visit. Sapagkat ako, ilang beses ako nag-cover ng state visit ng ibang presidente. Pero ang nasaksihan ko, na napanood ko, si Marcos, wala nang gaganda pa ron. Di ba sinabi ko, pinaputok pati kanyon? Panoorin ninyo. Marami na nakapanood niya simula nung sabihin natin. Siguro nung mapakinggan sa atin, yun nga sinasabi natin tayo ang ginagaya. Lalo na yung mga mapagsagap para magmukha silang magaling, magmukha silang marunong. Kunyari, sa kanila nang galing, yung opinion, nasagap lang nila sa iba. Ganon yun Ganon yung mga nagmamagaling ngayon. Walang sarili.
Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakikinig sa ibang programa. Sapagkat ayaw kong makatulad ng kung ano man ang sasabihin nila. Bakit pa ako pakikinggan ng ibang tao? Wag na kayong makinig sa akin kung makikipagpareho lang ako ng sasabihin ng iba. Hindi ho ba? Walang kabuluhan. Na magsalita pa ako sa radyo kung mamumulot lang ako ng sasabihin ko sa iba. Kung sa iba ko lang pupulutin. Ngayon, Revgob, yun yung pinag-usapan natin. Kita ninyo, may nakapagsabi ba nun? Kayo, nakikinig kayo eh. Sa ibang programa, alam ko yan eh, may marami dito nakikinig sa iba eh. Mabuti naman yun. At nalalaman ninyo kung sino nangongopya at hindi. Di ba? Pati nga, joke dito, kinokopya eh. Pati patugtog ng birthday song, kinokopya eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Ngayon, yung sinabi natin nung nakaraan, yung revolutionary government, malaki ang pagkakaiba sa revolutionary government na binabalak daw kunyari ngayon. Hindi naman binabalak, kundi may mga nag-uudyok kay Presidente Duterte. Ito naman si Presidente Duterte, kamakailan, di ba? Parang gusto niya raw na ideklara ang revolutionary government para i-correct ang lahat. Alam nyo, sa akin wala namang problema yan eh. Kasi sa totoo lang, marami namang hindi tama na nangyayari ngayon. Sa totoo lang, aminin natin at sa hindi. Si Marcos, nag-martial law, walang inchik. Hindi nagpapasok ng inchik yan. Di ba? Restricted nationality nga ang inchik eh. Simula sa panahon ni Marcos. Ngayon lang sila nakapasok dito. Kaya incomparable eh. Si Marcos ang pinaka-idolo kong naging presidente ng Pilipinas. Pasensyahan ho tayo sa iba. Sa iba, mamumulot ka na lang. Pagka may issue, huhugot ka na lang ng pangyayari sa ibang presidente. Pero pagdating sa wisdom, sa talino, sa lahat ng bagay, siyempre may mga palpak din kay Marcos, di ba? Pero mas marami ang bagay na hinahangaan ko kay Marcos kesa sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, doon sa sinabi natin nung kamakailan sa revolutionary government, pag nagsalita si Presidente Duterte, lahat nakikisali, di ba? Revgob tayo, Revgob. Yan, Revgob. Nakakasanaan niya yan, nakakamada na yan. Kala mo, hanggang sa pagtulog, sila ang katabi ni Presidente Duterte kung makapagsalita sa social media. Mga kaibigan, di ba? Nakakamada na niya yan. Kamada saan? Sa Madyong. Ngayon, yan hong revolutionary government, sinabi natin eh. Sino presidente? Yun ang tanong. Pag si Presidente Duterte nagdeklara ng revolutionary government, ang tanong, sino ang presidente? Siya ba? Ba hindi? Yun ang hindi alam nitong mga mangmang na nakikiayon lang doon sa nagsusulong ng revolutionary government kasi ang agenda nun gusto mapwesto. Di ba? Hindi mo alam kung gustong ipahamak si Presidente Duterte o gusto niyang mapwesto. Mga kaibigan, kaya nagsisip-sip siya. Pagsisip-sip yun eh. Alam mong hindi totoo yun eh. Alam mong walang basihan eh. Bakit? Anong dahilan? Sige nga,
Anong dahilan at idideklara ang revolutionary government? Kamakailanan, sabi ni Presidente Duterte, para daw maayos ang, ang maayos? Ha? Hindi, bakit niya? Sabi naman ng mga tanga. Hindi, kay Cory, bakit si Cory nagdeklara ng revolutionary government? Pinaliwanag natin, di ba? Sa panahon ni Cory, kailangan niyang ideklara yun. Bakit? Kasi kailangan mabago ang konstitusyon. Ha? Oh. Bakit niya ginawa yun? Sapagkat si Cory Aquino, hindi siya ang duly constituted authority. Ang nanalo sa proseso ng batas, ayon sa konstitusyon, ang nanalong presidente nung snap election, hindi si Cory Aquino. Si Marcos ang nanalo. Ayon sa proseso ng batas, sa sinasabi ng batas, alinsunod sa proseso ng batas. Si Marcos ho yung nanalong presidente, hindi ho si Cory. Oh. Siya ang ipinroklama. Pagkatapos na mabilang ang mga boto, ang ipinroklamang nanalo. Sino nagproklama kay Marcos? Ang Batasang Pambansa. Yun yung alinsunod sa batas na proseso sa nanalong presidente. Oh, mga kaibigan. Bakit si Cory? Nanumpa rin si Cory, di ba? Ano tuntungan ni Cory noon? People power. Mga kaibigan, meron ba people power sa batas? Tanungin ko sa inyo. Wala naman yun eh. Oh. Kaya lang, nagkaroon ng people power. Oh. Ngayon, nanumpa si Cory kay Chief Justice Tiangki pa nga eh. Hindi pa nga Chief Justice si Tiangki noon eh. Oh. Associate Justice lang eh, ng Supreme Court. Sa Club Pilipino, nanumpa si Cory. Presidente. Presidente siya ng ng Club Pilipino at that time. Bakit? Sa batas nakabata yung panunumpa niya na siya nanalong presidente. Yung mga dinaya, aligasyon yun. Hindi, niya. Sino ba nagsabing dinaya ang eleksyon? Ba si Enrile. Di ba? Kasi si Enrile that time, kaya nga dapat malaman ninyo na yung people power na yung peki yun. Hindi naman lalang kung bakit. Meron pa nga ako nakita kanina, social media. Yun daw, people power na yun, isang malaking pagkakamali. Hindi malaking pagkakamali yun. Ikaw ang may malaking pagkakamali sa pagkaintindi. Kasi wala kang sense of history. Mga kaibigan, dapat alam nyo mga naging pangyayari na yung EDSA revolution na yun, hindi naman talagang people power yun Hindi naman yun bigla nag-alsa ang taong bayan. Hindi. Mga kaibigan, saan nagsimula yun? May pinagsimulan yun. Ano ang sinimula nun? Yung kudeta. Yung pagtatangka sa buhay ni Marcos at ng kanyang pamilya na siya patalsikin sa pamamagitan ng kudeta. Kasi siya ang commander-in-chief. Hindi ho ba? Pinagplanuhan nila si Marcos. Nagsimula yan nung na sumingaw yan, nagsimula yung mga pangyayari na yan, isang araw, na merong nahuli sa Malacanang, sa loob. Isang close-in security ni Marcos.
Bakit siya hinuli? Close insecurity siya. Kasi po, yung close insecurity na yun, at that time, ay nakalib. Supposed to be on leave siya. At ang dahilan ay nag-i-schooling. Kinagulat ng iba yon, bakit siya nandun at may baril siya sa Malacanang. Ang ginawa, dinampot siya at in-interrogate siya ng Presidential Security Command, PSC pa nung araw sa panahon ni Marcos. Ngayon, itong sundalong ito, mga kaibigan, kumanta ng nasa tono. Ano ang ikinanta niya? Ikinanta niya na merong planong paslangin si Marcos at ang kanyang pamilya. Kumanta yun eh. Sino itinuro? By sila Enrile. At saka yung Reform the Armed Forces Movement ni Gringo Hunasan. Sino ba si Gringo? Tao ni Enrile yun. Mga kaibigan, yung RAM. Ngayon, kumanta na ito, nagtapat na. Ang ginawa, alam niyo si Enrile noon, standby yan sa 365 Club. Diyan yan sa Intercon. Kung hindi nyo alam, kapalibasa, hindi nyo alam yung pangkaraniwan kayong pangkaraniwan lang na wala kayo sa media, ibig sabihin, hindi yung pangkaraniwang tao, kundi hindi kayo, wala kayo sa media, hindi kayo politiko, hindi nyo alam yon. Ang standby ng araw ng mga politiko, mga nasa media, yung Intercon. Merong coffee shop doon, ang pangalan, Jeepney. Yun. Kasi merong tinatag doon na parang club. Pero ito, informal club. Ang purpose lang nito ay makapag palitan ng kuro-kuro, kwentuhan dyan, makasagap ka ng mga balita dyan, mapulsuhan mo yung mga nasa gobyerno, pati mga commentator, yung matatagal ng commentator, hindi yung mga ano ngayon, Bagito, wala yan. Doon ang kapihan. Ang nagtatagho nun, si Cadoroy Valencia at saka si Mayor Yabut. Pero later on, merong binuksan na isa pang kapihan na parang doon nila gustong lumipat na. Hindi na sa Intercon. Ito si Mayor Yabut. Bumukod na yata dito sa Atrium Building. Nandyan yan sa may Paseo de Rojas, katabihan ng Manila Peninsula. Ang may-ari ng building, si Mayor Yabut. Ang pangalan, Atrium. Yung gitnang-gitna nun, maliwanag yun, open, parang lobby, yun ang kapihan doon. Elevated ng konti. Doon na umi-standby si Enrile. Ngayon, nung mahuli yung sundalo sa Malacanang, ito para sa kaalaman nyo, lalo na yung mga batang mangmang, na walang alam, tapos mumurahin nyo si Marcos. Ito, mababasa nyo ito sa mga Time Magazine, sa Newsweek, dyan lumabas lahat ang mga mahahalagang pangyayari na nangyari bago pa maganap yung sinasabing people power na yun. Ngayon, nung mahuli na yun, merong dumating doon sa Atrium. Siyempre, yung mga RAM, marami silang nakatanim na mga miyembro. Pati nga PSC na pasok nila, Malacanang, ultimo yung close insecurity ni Marcos. Tauhan pa, miyembro pala nila. Ngayon, nandoon kasalukuyan si Enrile sa Atrium. Nagkakape, umaga.
may nakapagbulong na mga RAM. Kasi nga, RAM sila eh. Tao niya si Gringo eh. Mga kaibigan eh. Sa National Defense eh. Ngayon, kaagad-agad, umalis si Enrile ron sa atrium. Umuwi. Kasi sabi sa kanya, any moment, aarestuin ka. Takbo ngayon si Enrile sa bahay niya, dito sa Dasmariñas yata, sa Makati. Nagbihis lang, siguro nagbaon ng konting damit, tumakbo na sa Camp Aguinaldo. Katatapos lang ng snap election. Tumakbo na sa Camp Aguinaldo at nagkulong na. Nung mga panahon na yon, talagang nakaplano na pabagsakin na si Marcos. Tandaan ninyo. Kasi nagkaroon ng snap election, di ba? Nagsimula yan, nung ma-interview si Marcos, hindi ko matandaan kung si Ted Koppel yung uminterview sa kanya na na journalist na taga-Amerika. Sabi ni Marcos, ako, kahit na meron pa akong nalalabing termino, kasi hindi pa tapos ang term ni Marcos eh. May ilang taon pa eh. Tinanong siya eh. Sabi niya, I'm willing to call a snap election. Sabi niya ganon. Na-set up si Marcos. Nagipit siya ron sa tanong sa kanya. Kaya para mapatunayan niya raw na mahal pa siya ng taong bayan, kahit meron pa siyang mandate, willing siya na tumawag ng snap election. So kaya tayo nagkaroon ng snap election, mga kaibigan. 1985, di ba? Snap election. Meron pang nalalabing ilang taon si Marcos eh. Ngayon, yun nga, si Enrile, nung tumakbo na sa Camp Aguinaldo, kasi nga yung snap election na yun, kinover ng mga nagpuntahan na rito, mga foreign journalists. Pagkatapos na mapatay si Ninoy, unti-unting pumasok na rito yung mga foreign journalists from different countries. Mga kaibigan, nagpuntahan na rito. Ibig sabihin, nakakamada na, may talagang itsinetsyempo lang ang oras para kung paano pababagsakin si Marcos. O kaya nakabantay na rito. Sipo tapos na ang snap election, nandito pa sila. O kaya yung mga pangyayari nung snap election, katulad nung nag-walk out, yung mga membro ng NAMPREL, di ba? Nag-walk out sa, NAMPREL ba yun? Nag-walk out sila mula sa PICC, di ba? Sabay-sabay. Orchestrated eh. Makikita mo eh. Pagkatapos ngayon nagkulong na si Enrile dun sa Aguinaldo. Nagsunuran na ron yung mga foreign journalists na natunugan na, natawagan na sila. Di ba? Punta na kayo dun sa kuwan. Kung dun sa mga inabot yun, matatandaan ninyo, hindi naman kagad lumabas ang tao eh. Wala naman lumabas na tao nun eh. Nananawagan si Enrile ng suporta. Walang lumalabas. Mga kaibigan, umiiyak pa si Enrile doon. Mag-uumpisa pa lang yung labanan. Ang sabi ni Enrile, sa nabasa ko hindi ko matandaan kung Newsweek yun o Time Magazine, umiiyak si Enrile, sabi niya huwag niyo ko iiwan dito, mamamatay na kami. Siyempre, hindi pa nag-uumpisa yung laban, mamamatay na sinasabi niya. So, maraming pangyayari hanggang sa si Cardinal Sin. Nung manawagan si Cardinal Sin sa radyo at saka lumabas yung tao, nanawagan si Sin na suportahan si Enrile. Tsaka lang lumabas ang tao. Pero nung si Enrile nananawagan, walang lumalabas. Ang sinabi niya, dinaya namin ng eleksyon eh. Bakit niya sasabihin yun? Paano? Ipit na siya eh. Hindi mo alam kung may katotohanan yun eh. Mga kaibigan dinaya niya raw ang eleksyon sa Cagayan. Di siya yun.
Siya pala gumawa nun eh. Di ba? Oh. Hindi mo malaman kung yun totoo o ano. Siyempre, maiipit na siya dahil dadamputin sila. Itinuro sila ng sundalo kung sino yung mga involved. So, yun. Nagsimula. Ibig sabihin, yun ay talagang kudeta at hindi yun revolution. Hindi yung people power revolution, mga kaibigan. Oh, ngayon, di ba, may mga sinasabi ngayon, Revgob. Si Cory, kaya siya naging presidente, nanumpa siya. Tapos si Marcos naman, kinuha ng Amerikano eh. Mula sa Malacanang, sa loob ng Malacanang. Talagang pinraisure na si Marcos. Meron pang isang araw doon habang nag-iipon sila ng mga tao, ini-stripe ng fighter plane ng Amerika yung Malacanang. Parang warning. After the EDSA Revolution, kinukwento sa akin ng mga naging close in security ni Marcos eh. Sabi ko, ano ba nangyari talaga sa loob? Sabi nila lintik pumasok doon, ang lalaki. Mga nakakombat may mga itim pa yung mga mukha mga kayo, pinagtatadyakan daw sila, wala sila nagawa Ha? Ngayon, yun nga di nanumpa si Cory, ang problema, nanumpa ka saan? Konstitusyon? Anong konstitusyon ang sinusumpaan mo? Yung duly constituted authority, dun sa konstitusyon na yun, sa eleksyon na nilahukan mo, si Marcos ang nanalo ron Hindi ikaw ang ipinroklama si Marcos Kaya ang ginawa ni Cory, immediately, ito'y mapapansin din ninyo. Sa ibang mga bansa, nangyari din yan. Pag napapatalsik ang mga leader sa ibang bansa, ano ang ginagawa? Hindi ba immediately merong uupo, papalit? Sandali lang yon. Immediately, nagpapatawag ng eleksyon kaagad. Di ba? Para maging legal. Mga kaibigan, ganun yung kay Cory. Kaya dineklara niya ang revolutionary government. Walang batas na pinagbabatayan yung kanyang pagiging presidente. Presidente ka lang doon sa Club Pilipino. So, ang ginawa, inabolish kaagad yung batasang pambansa, dineclare ang revolutionary government. At tandaan ninyo, kahit ganun si Cory, katulad nito, gagamit tayo ng bilang referensya, gagamitin natin ang pangyayari sa panahon ni Cory. Hindi ako kurista, tandaan niyo yan. Ang mabuti lang sa nangyari kay Cory, mga kaibigan, nung revolutionary government, hindi niya ginamit yung kapangyarihan na yun para ang mga nasa media gipitin niya. Baka akala ninyo ibig sabihin ng revolutionary government, walang batas. Abolish ang batas. Walang konstitusyon. Mga kaibigan, bali ba nung panahon na yun? Hindi pa nagsisipilyo si Cory Aquino, binabanata na sa radyo. Asan akong impilan ng radyo noon? Nandun kami sa DCME, Revolutionary Government. Kami nila Kauding Bartolome, magkakasunod kami ng programa sa umaga, Al Mendez. Ako nagsasign on dun sa DCME. Mga kaibigan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang hating gabi, binabanatan si Cory. Ginamit ba ni Cory yung kapangyarihan niya para iharas kami? Hindi. Di ba may nangharas sa amin doon si Ilinggoy Alcuaz na walang ya? Di ba? Kasi si Ilinggoy nung may konstitusyon na to may senado na nga sinara niya na yun, ni Ilinggoy Alcuaz. Ano yung ginawa nun?
Sinara niya, inimbestigahan ng Senado yun. Kaya nabuksan muli yun, mga kaibigan. Ngayon, madalit sabi, para magkaroon ng legal personality yung presidency ni Cory, gumawa ng panibagong konstitusyon. Kaya yung panibagong itong konstitusyon natin ngayon, masasabi mo merong mga butas-butas. Wala namang konstitusyon na perpekto eh. Sabi ko nga sa inyo kahit na anong konstitusyon pa gawin ninyo, kung kahit pa sabi ko na sa inyo, anghel sa langit, ang papakiusapan natin, igawa tayo ng konstitusyon. At ang gagamitin niyang tinta ay ang Pacific Ocean. Isusulat ang konstitusyon sa ulap. Ha? Sa palagay niyo ba may mas maganda pang konstitusyon doon? Sa buong mundo? Wala na. Kung mangyayari yun. Ang problema mo, sino magpapatupad? Demonyo. Mga politikong demonyo. Mga kaibigan. Ito tayo may problema eh. Kahit merong mga konting butas yung mga konstitusyon, hindi mo maaalis yun. Kasi walang perpektong konstitusyon. Kahit ang Amerika, hindi perpekto ang konstitusyon yan. Mga kaibigan. Ngayon, kaya binilisan yung pagpasa ng konstitusyon, di ba? Dumaan naman sa ratification yun eh. Mga kaibigan sa plebisito. Sinang-ayunan naman ng publiko yun. Sabi ko nga sa inyo, wala ka naman magagawa na nun. Sa katulad sa panahon na yun, may magagawa ka pa ba? Wala. Kung ano gusto nilang gawin, gagawin nila. Mga kaibigan, ganun din sa panahon ni Cory. Nagawa nila yon dahil sa revolutionary government. Nag-appoint ng Constitutional Commission members. Sila ang nag-draft ng konstitusyon. Kasama si Cablas Opleron. Marami pa mga pangalan doon. Hindi ko na, si Joaquin Bernas, yung pare. Di ba? Kasama yan doon. Mga kaibigan. Pero, sabi ko nga, kahit ganun si Cory Aquino, hindi sinoppress ang kalayaan sa pamamahayag. Merong isa nun, later on, dinimanda ni Cory, di ba? Si Louis Beltran. Nilibel niya ni Cory yun. Pero eventually, napawalang sala si Louis Beltran. Kaya lumaki pangalan ni Louis Beltran nun, mga kaibigan. Ngayon, ganun talaga. Pero may basihan yung pagdedeklara ni Cory ng revolutionary government. Ito, ano gagamitin itong basihan? Halimbawa, katulad ngayon, si Presidente Duterte, paano ba nanalo? Di ba kumandidato siya? Anong konstitusyon ang pinagbabasihan niya sa pagtakbo? Yun nilahukan niya. Di ba itong 1987 Constitution? Pagkatapos i-abolish mo yan, diyan ka nanumpa, diyan ka ipinroklama sa proseso ng 1987 Constitution, yan ang prosesong nagdala sa iyo sa presidency at yan ang mandate mo. Diyan ka, yan ang katibayan ng iyong presidency, yung 1987 Constitution. Pag sinabi mong dideklara revolutionary government, parang ina-abolish mo ang konstitusyon, ina-abolish mo yung posisyon mo. Di ba? Sino? Presidente. Ito, bigyan ko kayo ng senaryo. Sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong masyadong maliitin ang iba, lalo na yung mga hindi niyo panalig sa partido. Halimbawa, oposisyon. Well, never underestimate. Bakit to? Kaya nga tinatanong ko kanina, meron ba kayong resistance na narinig? Mula sa mga oposisyon na revolutionary government? Wala naman eh. Bakit?
Kasi hindi mo alam kung for all you know, gusto pala nila gawin mo yun. Bakit? Kasi once na ginawa mo yun, yun na rin ang magiging dahilan ng kanilang resistance. Bakit? Igigit nila ang saligang batas. Diba? Baka maging presidente si Leni Robredo. Diba? Kasi pag diniklara mo, inabolish mo konstitusyon, hindi kinikilala nila. Oh, ayaw mo na pala maging presidente, di ako na presidente. Oh, di ba? Batas yun eh. Alam niyo bakit ho ako nung pagkatapos ng EDSA Revolution, hindi na ako tumigil na naawat na ng pagsuporta, paninindigan sa panig ni dating Pangulong Marcos. Kahit na nakaupo si Cory. Alam niyo dahilan? Kasi nung nakaupo si Marcos, pinipitik-pitik ko yan. Baka hindi niyo alam. Oh. Alam niyang Malacanang. Ang totoo niyan, isang araw, pinagalitan ako ng tatay ko. Panahon ni Marcos ito. Isinumbong ako ng mga kaibigan niya na mga opisyal sa gobyerno ni Marcos. Pinagalitan ako ng tatay ko at sinagot ko tatay ko. Nagkasagutan kami dahil sa politika. Nagagalit siya dahil bakit ko binabanatan si Marcos. Marami na siyang kaibigang dyan sa administrasyon yan. Kinakausap siya. Mga kaibigan, para sabihin ko sa inyo, pero bakit pagkatapos ng EDSA Revolution, nanindigan ako si Marcos ang duly constituted authority at tutol ako sa mga pangyayari. Ang tinututulan ko, yung pag-agaw sa kapangyarihan. Mga kaibigan, hindi nakabuti yun sa bansa natin. Kasi we are a government of laws and not of men. Kung si Marcos nawala, sino ang dapat na presidente? Si Arturo Tolentino ang dapat naging presidente. Sapagkat siyang nanalo, si Tolentino naman ang nanalong vice president. Doon sa Constitution, doon sumali si Cory sa konstitusyon na yun eh. Ang ginawa nila, pinalabas nila, gumawa sila ng gimmick, dinaya, kinondisyon nila. Bago pa mag-snap election, kinukondisyon na nila ang isip ng tao na mandadaya. Kaya nung nagkakaroon pa lang, nag-uumpisa pa lang ang bilangan, may mga nag-walk out na para bigyang credibility yung wala nilang basihang akusasyon. Bintang yun eh. Eto sa mga hindi nakakaalam sa inyo, sino nagmaniobra nung eleksyon? Di ba NAMPREL? Alam ba ninyo kung ano yung NAMPREL? Sa mga tanga, hindi alam. Bakit? Ang alam nila, yung NAMPREL, sumulpot lang yun sa panahon ni Marcos. Nagkakamali kayo. Yung NAMPREL, matagal na sa Pilipinas yan. Panahon ni Magsaysay, unang ginamit ang NAMPREL. Yung National Movement for Pre-Election. Bakit? Backup ng CIA yun eh. Kaya nung panahon ni Marcos, binuhay yung NAMPREL para gumawa ng mga senaryo. Mga kaibigan, kumbinsihin ng tao na ang eleksyon dadayain. Di ba yun ang ginawang bintang? Kaya si Enrile nun ang kinatwiran. Dinaya namin ang eleksyon. Dinaya mo pala eh. Kasi kaya niya sinasabi yun, dadamputin siya eh. Nagtago siya rin sa Campaginaldo, nag-hold. Kinulong niya yung sarili niya ron. Kasama mga media. Si General Balbanero naman, MP, military police. Ang ginawa niya, nag-neutral.
Si General Pedro Balbanero, mabait yan eh. Sinara yung gate. Walang papasok, wala rin lalabas. Para ligtas siya. Di ba? Oh, maraming kwento pa yan, mahaba yan. Ngayon, martial law. Kayo kasi kung makapagsalita martial law, akala nyo, kamukha nung martial law sa Mindanao. Pareho rin yun. Alam nyo, hindi nyo kasi dinanas ang panahon ng martial law. Yung, lahat ng ginawa ni Marcos na sinasabi nila, nangyari sa panahon ng martial law. Martial law, justified kasi military rule yun ngayon may mga nangyayari ngayon, hindi dapat mangyari dahil wala namang martial law. Kay Marcos, yung sinasabi nila mga nangyari na binibintang kay Marcos, nangyari lahat yun sa panahon na umiiral ang martial law na wala kang magagawa kasi yun ang umiiral na batas nun Justified. Mga kaibigan. Ngayon, paano mo i-justify yung mga nangyayari ngayon na hindi dapat mangyari dahil wala namang martial law? Di lalo na pag nagkaroon ng martial law. At ang marami sa inyo, hindi nyo nalalaman. Bakit ang disiplina ng martial law na ipatupad ni Marcos? Binuwag niya yung mga oligarchs, yung monopoly, binuwag ni Marcos yan. Hindi katulad ngayon, merong kakamping oligarch, mamimili ka ng kalaban. At saka hindi pwede ibibintangan mo lang yung nangyari sa ganung administrasyon. Nangyari pala sa ganung administrasyon. Kaya nga nung kauupo lang nito ano sabi natin? Kunin ninyo yung tubig at saka yung kuryente. Kunin ng gobyerno, hindi kunin ni Villar. Hindi ko kunin nyo, bibigay nyo kay Villar. Hindi ganon. Kunin ng gobyerno. Katulad ng ginawa sa panahon ni Marcos. Kaya, sabi ko rin sa inyo, kung bakit sa dinami-dami ng rally is yung ginamit labang kay Marcos, ni isang beses, wala kang nabalitaan na nagrally ang tao at kinondenan ng tao si Marcos dahil mataas ang tubig, mataas ang bayad sa kuryente, mahal ang gasolina, wala noon. Panahon ni Marcos. Mga kaibigan, kasi ang binabayaran lang ng tao noon, serbisyo lang talaga sa tubig. Kuryente, very minimal ang binabayad mo. Ngayon, very animal ngayon, hindi minimal. Animal ang bayad ngayon sa kuryente at sa tubig, di ba? Puro animal yan, mga kaibigan. Hostage na tayo niyan, baka kala nyo. Hindi nyo nalalaman yan. Huwag nyo never underestimate yung mga taong yan, mga kaibigan. Nakinabang din yan kay Pangulong Duterte, itong mga to. Nung umpisa pa lang, sabi natin, hindi namin hinahangad na guminhawa o paginhawahin ninyo ang buhay ng mga Pilipino. Umpisa pa lang ng Administrasyon Duterte. Ang sabi natin, pag-aangin nyo lang. Katulad ng sa panahon ni Marcos. Walang nagreklamo, gasolina, wala. Mga kaibigan, nagsimula lahat yan, pagpasok ni Cory. Hindi pwedeng isisisi lang natin lahat sa nakaraan. Sa mga naunang presidente. Kailangan meron kayong gawin. Dahil kayo na ang nakaupo. At nasa inyo ang bola para itama ang mali. Kung puro bintang, di wala tayong kinokorek, wala tayong itinatama. Nagbibintang lang tayo. Gusto lang natin ipasa yung gusto lang natin silang usigi sa bunganga. Nadadaan ba sa bunganga yan? Sa martial law ni Marcos, bakit niya napatino at napasunod ang tao? May ginawa si Marcos
Ano unang ginawa? Nung mag-martial law, ang dinampot ni Marcos, hindi lang mga kalaban sa politika, oposisyon, hindi. Ultimong mga kasama niya, pinadampot niya. Mga kaibigan, kinulong, magkakasama yung kalaban niya at saka mga kapanalig niya. Yan sila Chavit Singson, kulong yan. Mga Ilocano yan, ha? Mga Crisologo, kulong, oh. Mga kaibigan, lahat kulong. Walang pinili si Marcos. Kaya ang tao naniwala. Ngayon, magnanakaw itong mga hindi magnanakaw. Absuelto eh. Paano kung imamartial mo yan? Di wala ka rin palang gagawin. Di lalong na absuelto yan. Wala nang batas eh. Kayo na batas eh. Kung ngayon nga may batas eh, hindi pa na kakasuhan, absuelto na eh. Mga magnanakaw ngayon eh. Mga kaibigan, di lalo na. Hindi mo ba? Bakit napasunod ni Marcos ang tao noon? May mga programa si Marcos. Sabi ko nga dinanas namin noon, nagkahirapan sa bigas. Kinakain namin, merong naghahatid noon, truck, pipila ka, Ako inutusan ng nanay kong pumila. Para makabili ng 2 kilong bigas. May kasamang mais. Hindi namin makain. Saan nagagilap ng bigas? Mabuti may mga kamag-anak kaming mababait sa probinsya. Sa probinsya meron eh. Pagka nakaluwas ng Maynila, dadalang kami kahit saan ka ba, Kung tagal na namin kakainin yun. Mga kaibigan. Tapos, pansamantala lang yun. Nangyari sa panahon ni Marcos. Anak ng tupa. Nung nagtagumpay yung Masagana 99 ni Marcos, lintik ang bigas, katakot-takot. Ang mura ng bigas, ang daming bigas na mabibili mo. Ang sasarap ng bigas. Isasaing mo, kakainin mo. Mga kaibigan, nagkaroon na ng mga kadiwa, pagkatapos mga Nutriban sa eskwela. Talagang ang tao hindi pressure na, walang pambayad ngayong buwan sa kuryente. Hindi masisira ang ulo, mai-stress dahil puputulan siya ng kuryente, ng tubig. Wala noon sa panahon ni Marcos. Sabi ko nga martial to pisong matsakaw. Mahirap ang buhay namin, nasunugan kami. Nakatira lang kami ang dami naming magkakapatid, 1972. Nasunog, martial law, di ba? Nasunugan kami sa Baclaran. Napadpad kami sa Santa Cruz dyan. Isang garahe kami nakatira. Ando na lahat yun. Isang lang yun, lugar na may tulugan na. Ando na yung CR. Mga pinto lang ang pagitan ng CR tsaka yung one. Andiyan na rin yung labahan tsaka kainan. Mga kaibigan. Gigising kayo, ang alarm clock namin doon, yung tambucho nung inuupahan namin. Diba? Yung may-ari. Garahe yun likod kami ng garahe. Magigising ka sa usok. Tsaka lakas ng revolusyon. Alam niyo naman, mga bulok ang kotse nun. Bibili kami ng matsakaw. Nabubusog kami sa isang supot na matsakaw. Almusal. Piso lang yun. Ang laking supot nun, mga kaibigan. Siguro mga 1.5 pie. Tapos 1 pie yung paharang. Ang dami na nun. Sasausaw mo ngayon sa bali ba, wala kami mga masyadong gamit. Bandihado. Doon kami nagtitimplang kape. Iinom mo yung kape, sinasausaw mo rin yung matsakaw. Tatay ko nawala ng trabaho kasi media tatay ko Gusto nyo ba yun? Nakikigalit kayo sa media, hindi naman ninyo
Alam ang trabaho ng media, parang alam nyo na. Di ba? Si Marcos never, panoorin nyo yung binara niya yung National Press Club of America. Yung presidente mismo nun, yung nagtatanong sa kanya. Pero disente yung pagsagot ni Marcos. Barado pero disente, high level. Hindi po. Walang ganun, di ba? Mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, pag ganyan ang ganyan, kukupas tayo. Kaya ngayon, pansinin ninyo, yung mga speech ni Presidente Duterte, wala na masyadong umahanga dyan. Tandaan niyo yan. Panahon na para baguhin natin ang paligid natin. Yung mga buwisit na nakapaligid sa inyo. Bayad na yung mga yan, sobra na yan. Hindi kami naniniwala. Kasi wala namang, kung ngayon nga walang martial law, wala revolutionary government, absuelto mga magnanakaw. Ito, tapatin ko kayo. Hanggang sa bumagsak si Marcos, sino magnanakaw na sinasabi nila? Di ba si Marcos? Nung ba nakabalita kayo, etong departamentong ganito, nagnakaw dito, ganong kalaki. Na Wanda Teo itong ganong department ni, dati nakaupo dyan si Minister Aspiras. Kabalita ba kayong ganyan dyan? Sa Department of Lagay, nakabalita ba kayo si Ople nagpagawa ng ID, nangutong sa recruitment agency? Walang ganyan nun. Mga kaibigan. Kumikita rin sila pero hindi ganong garapal na katulad ngayon. DENR. Mga kaibigan. Sipin ninyo. Ako, balita ko, mayaman na si Matu. Ang bagman niya inchik Sangkot sa droga. At ang martial law, tandaan ninyo, iba ang martial law ngayon sa martial law panahon ni Marcos. Naideklara ni Marcos ang martial law sapagkat yun ay nasasaad sa 1935 Constitution. Yun ang Constitution nun na umiiral, mga kaibigan, na ang presidente ay mayroong kapangyarihang magdeklara ng martial law. Di ba later on sinasabi ni Enrile, ginawa lang namin yung ambush sa akin nun di ba? Kasi nagkaroon ng mga senaryong gano'n na bago ideklara ni Marcos ang martial law. Pero talagang may insurgency na noon, mga MPA, di ba? Malakas na ang ng communist, hindi lang naman sa Pilipinas sa ibang bansa, ganun din. Magkakasabay yan Ultimo sa Amerika noon may communist na rin Bago pa rito sa atin sa madalit sabi, mga kaibigan, ang mas matitindi noon, mga oligarch. Kaya nung nag-martial law, nawala yung mga impluensya ng mga negosyante na yan Lalo mga inchik. Yung mga inchik, takot yan. Yung mga inchik dito, sa pulis lang, takot yan ngayon, tayo na takot sa kanila. Yung pulis na takot sa inchik. Mga kaibigan. Iba na ho ngayon. Sa panahon ni Marcos, hindi. Diba? Hindi nila magagawa yung ginagawa nila ngayon. Tulad na nangyayari ngayon. Hindi nila magagawa yan. Abuso ng mga inchik. Hindi pwede yan sa panahon ni Marcos. Mga kaibigan. Binarel. Firing squad. Si Limsing. Kayo kung makapagsalita kayo, Limsing nyo. Akala mo, inabot si Limsing. Nagsasalita, 30 anyos. Lalo na yung wala pang 30 anyos. Di ba? Makapagsalita tungkol sa martial law, alam niya. Hindi niyo alam. Di pa kayo pinanganak. Di ba? Yung iba naman, ako dapat magalit sa martial law
Bakit? Apektado kami. Gutom nga kami. Naghihirap nga kami. Tatay ko, di malaman kung saan kukuha ng pambubuhay sa amin dahil mabuti na lang, pinalad siya. Ilang taon pagkatapos ng martial law. Oo. Naawa siguro itaas, di ba? O, nakaahong kami. Kahit papano. Pero, naghihirap din kami. Mga kaibigan, walang radyo, walang media nun. Mga kaibigan. Ganun talaga. Kaya kinukwento ko nga sa inyo, di ba? Kaya marami akong kilala na nasa radyo. Bata pa ako. Pagkat nakikita ko sila pupunta sila sa tatay ko nun. Kahit martial, nakasurvive na ang tatay ko sa negosyo. Nakapag-negosyo, may nagbigay ng pagkakataon. Umunlad naman. At maraming natulungan. Di ba? Pinakamaraming musician na naipadala sa Japan, tatay ko. Mga kaibigan, sa pagitan ng dekada 70 hanggang dekada 80, may 10 taon, pinakamaraming banda yan, mga kaibigan. Bueno, bago tayo magpatuloy, ilan po munang mahalagang mensahe, magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Merry Christmas to everybody. This is RJ. It's going to be the Chan Clan Christmas special presented by Bravo at Bravo Executive Lounge. There's going to be a special treat. Mr. Christmas himself, Joe Marie Chan, Whenever I see girls and boys selling lanterns and his sons, Joe and Michael. And also Joe Marie Chan's grandnephew, Antonio Chan, 11 years old, and he plays the drums. It's going to be the Chan Clan on Tuesday, December 17. I bet you want to watch it. Watch the show being filmed live. No cover charge, just 500 consumable. Be there at 8 p.m. Watch the rehearsals, and at 9 p.m. we are on RJ TV Live at Bravo Executive Lounge at Bistro RJ, Dusitani Hotel. Other artists include Sandra Limbiray, Megan Herrera, Secretary Sal Panelo, Michael Puyat, Richard Merck, Bebo Teves, Ian Jacinto, Rusty Salazar, and RJ. A fantastic Christmas special featuring the Chan Clan. Don't miss the Bravo Christmas special, Tuesday, December 17. For reservations, call 0906-221-1524 or log on to www.facebook.com/RJBisto. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo, medyo kakapusin tayo. Baka hindi natin mabasa ito, kundi natin sisimulan itong mga pagbati at mga pagbasa ng mga reaction dito. Anyway, marami-rami na rin yung napag-usapan natin ngayon di ba? Mahabang kwento na rin ang ika nga pwedeng ma-contribute natin, Lalo na sa mga bopols.
sa mga mangmang. Nabalitaan nila, nagmarsyalo si Marcos, gusto rin nila daw nila magmarsyalo din ngayon. Anong basihan? Hindi pwede, kumbaga, sa revolutionary government ni Cory, may basihan siyang gawin yun para magkaroon siya ng basihan. Yun ang basihan niya. Marsyalo ni Marcos, mga kaibigan, meron. Ibang marsyalo noon sa marsyalo ngayon. Bakit? Ngayon di ba? Kung sa bagay, hawak na ni Presidente Duterte ang Congress, ang Senado, majority lahat yan, kanya yan. Magagawa nila yan, ang Supreme Court, nandiyan na. Di ba? May question man, talo ka na. Dahil majority ng Supreme Court ngayon, appointee na ni Presidente Duterte. Huwag na tayo magkunyari na, ibig sabihin wala naman tayo magagawa kung tututol ka dyan. Di ba? Kaya lang, sinasabi mo ang mga bagay dahil meron na tayong kasaysayan yan na mga pangyayaring yan, mga kaibigan. Kaya ano pa gusto nilang gawin? Marami pa namang option, hindi lang naman yung martial law, hindi lang naman yan na pwede nilang gawin kung gugustuhin. Ang problema, ngayon, hindi pa nila nadideklara yan, naa-absuelto mga mandurugas dito. Sabi ko nga, sa panahon ni Marcos, si Marcos lang lahat ang sinisisi. Si Marcos lang ba nakinabang? Hindi naman Marami rin nakinabang. Ang problema, hindi kasing garapal ngayon. Wala tayong nabalitang ganyan, garapalang ganyan, kinukuha na lang basta yung pera ng gobyerno. Sa DOTC, walang conflict of interest noon. Wala akong natatandaan. Meron akong natatandaan issue namatay na yun si Conrado Benitez, bata ni First Lady yun. Ito na banatan sa media yan, may sumingaw na kwan. Sa human settlement yan Hindi ko matandaan kung yung issue yun nung pinagawa nitong si Jolie Benitez na mga kubeta, mga kaibigan. Ewan ko kung anong issue, pero parang may kaugnayan sa mga ganyan housing. Kasi Ministry of Human Settlement, siya ang deputy ni Mrs. Marcos doon. Alam mo, sabi sa kanya ni Mrs. Marcos, you fight back. Lumabang ka, di ba, sa banatan. Pero hindi nila ini-impluensyahan, mga kaibigan. Di ba? Kay Marcos noon, buntot mo, hila mo, pag sumabit ka. Isipin mo yun. Marcos yun, Hindi ka po pwede ron. Ito, tapatin ko kayo. Alam niyo ba, lumalapit na, siguro mga 2-3 years before snap election, nagpapatawag si Mrs. Marcos ng mga broadcaster. Marami kami ron. Ako pinakabata noon, that time. Mga commentator at mga announcer. Doon sa Malacanang. Once a month, nandun kami sa Malacanang. Magle-lecture si Mrs. Marcos. Ano lang, gusto niyang may pinaliliwanag siya. Mga kaibigan. Isip mo, 3-4 na oras kayo nandun, nakikinig. Alam niyo, bago kami mag-meeting, may tanghalian yun pagpasok mo sa Malacanang, pag dumating na kami ron, may madadatnang ka, mga cabinet member, mga kung sino-sino, siguro, mga magkakasunod kayong may appointment doon. Alam niyo ba, pag nakita kami ng mga cabinet member, ng mga public official, naglalapitan kaagad yun sa mga broadcaster. Hindi sila, yung kabado sila Ang tingin nila sa inyo, mataas din. Mga kaibigan. Kasi baka magsumbong ka, nandun, kausap mo na lang sila Imelda, di ba? Nakakaakyat din kami roon, panahon ni Marcos. Di ko lang babanggitin yung iba.
Yeah, sila Rod Navarro, patay na si Rod eh, di ba? Si Rod ang bida ron eh. Mga kaibigan eh. Oh. Sinasabi ko lang ho. Kasi marami kayong hindi alam eh. Di ba? Kahit naman papano, may basihan tayo. Ha? May authority tayo magsalita. Di ba? Sipin mo ngayon, yung singer dito na nagpunta, si Bono, sinabi siya. Kasi nga, matagal na siya membro ng Amnesty International. Rightist group naman yun. Mga kaibigan. Isipin mo yun. Nagsalita lang siya ng tungkol sa kwan eh. Pagpapaalala sa human rights. May masama ba ron? Iba, hindi naman naintindihan ng message nun. Minumura na lang siya. Alam nyo, may mga yun ang dapat nyo mapansin ha. May mga, alam mo, mahalaga yung mga musician eh, lalo mga international yung mga yan, di ba? Katulad ni Bob Dylan, si John Lennon, yun yung Bono. Parang kamukha na rin nila yun. Yung iba namang musician, kamukha ni Bob Dylan, sa pamamagitan ng kanta, idinadaan nila ang kanilang mensahe. Hindi lang sa gobyerno ng Amerika, gobyerno ng mundo. Mga kaibigan, yung mga times they are changing, di ba? Bob Dylan. Si John Lennon, di ba? Imagine. Napakalaki ng impact niyan. Di ba? Hindi mo maku-question. Magtataka ka ngayon ang nagmumura lang sa mga taong ito. Sino ba kayo? Di ba? Kasi noon, pagka nakipagtalo ka on issues, ang barometer kagad ano yung credential mo? At credibility. Di ba? Yun ang mga barometro eh. Credibility and credential. Kung palakad-lakad ka lang dyan, makikipagtalo ka sa broadcaster, makikipagtalo ka sa kilalang tao sa buong mundo, malaking kahihiyan yun. Di ba? Iismiran ka ng publiko, dapat. Ngayon, hindi. Nagsasama-sama, mga tanga eh. Lipunan ng mga tanga. Dati itong lipunan ito, uto-uto lang eh. Lipunan ng mga uto-uto. Ngayon, hindi na. Lipunan ng uto-uto at saka ng mga tanga. Tayo po ay republika ng mga walang kadala-dala. Tama, Ana? Tama. Bueno, magbabasa-basa na ho tayo ng pagbati at mga reaksyon po dito. Si Cesar Alvarez po ay nanonood, si Vanessa Rivera, si Edwin Angara ng Perth, Western Australia, si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, nanonood sa atin, si Willie Yap, si Bislog Batak ng Doha, Qatar, ay binabati natin, no? George Santiago ng Parañaque, RJ Rivera, si Eden Cruz Payumo, si Joel De La Cruz, yan. Andres Bonifacio na ating katropa, si Willie De La Cruz, nabanggit na natin, Joe De Lemos, ang musician, veteran Bong Benavides, Mark Irene Carl, si Eric Moico, Concepcion Ison Chulbo, si Bolet Bala, watching from Riyadh, si Vanessa, nabanggit na natin, si Marlene Rojas, na hindi pa natin napasalamatan, itong katropa natin, na artist, may panibago na naman siyang ginawang sketch sa atin, no? Mga kaibigan, napakaganda. Salamat Marlene
Hindi na kita napasalamatan sa dami ng aking iniisip. Si Emilski Zapata Sablan, si Ella Gonzales, at saka ngayon magpapasko na, di ba? Siyempre, yung iba sa inyo na mag-iisip pa kayo ng ihahanda, iluluto nyo. Ang sarap nun chupaengs. Talaga masarap ang chupaengs. Ano ho yan eh? Ribs, smoke, kwan ho yan. Ribs, pwede kayong umorder. Hanapin nyo sa kwan, sa Facebook. Natikman na nila katropang Arlen yan eh. Tanyedo Barrias. Naku, sus Mariosep, masarap po yan. At saka smoked chicken, umorder na lang kayo. Hindi na kayo magluluto, di ba? Hindi na kayo mahirapan. Chupaengs. Masarap ang chupaengs. Si Oscar de Jesus, katropa natin sa California. Siyempre, si Jerry Grad din, si Mike Madela, Samahan May Bahay sa Amerika. Kaibigan nating Rudy Santos sa California na dati pong member ng Horoscope Band. Si Freddy Oredina. Hope the people will take in their own hands by not paying the water bills. Therefore, a declaration of rebellion versus government public utility. Mabuti nga, kako, itong mga abusadong negosyante. Matakot naman kayo. Huwag niyong antayin ang sandali na mga tao magwala. At yung mga yan, umakyat sa mga bakod niyo. Huwag niyong antayin yan. Huwag niyo i-discount ang possibility. Kasi lagi nilang iniisip, habang ang tao ay mahihirap, dumadami ang mahirap, yan ang katwiran ngayon ng mga politiko. Sa isip nila yun, kailangan nababasa ninyo yun. Ang gusto nila, lahat umaasa sa politiko para lagi nilang hawak. Paano kung naiintindihan na ng tao yan? Huwag nating maliitin ang mga mamamayan. At saka ako, alam nyo, ang pinakamagandang protesta ngayon, hindi na yun. Nakita ninyo yung sa Hong Kong, wala yan. Magulo yan. Di ba? Sinisira nyo lang ang sarili nyo. Sariling negosyo, sariling kabuhayan. Pwede nating gawin yan. Maapektado rin, siyempre, ang ekonomiya. Pero ang pinakamabisa, yung civil disobedience. Wala kang gagawin. Sa bahay ka lang. Lahat. Ang tanong gaano karami ang pwedeng magkaisa? Hindi naman lahat. Siyempre, marami ring nasa bulsa niya mga negosyanteng yan, di ba? At saka ang iniisip niya mga negosyante, ganun din. Maibulsa nila ang Pilipinas kung kasya. Pinipilit nila magkasya. Universal Healthcare Law, bantayan natin, higupin ng Big Pharma, medical expert ang pondo, research development to prevent illness. We need health expert, not medical expert. Unang kikita rito, mga oligarchs. Mga kaibigan. Siyempre, pati yung mga gumagawa ng gamot. Pero unang-una dito sa atin, na makikinabang. Kaya gusto rito, puro private ang hospital. Dinidiscourage ang public hospital. O kaya, may public hospital, hindi susuportahan ng pondo para yung mga tao mapilitang magpagamot sa private. Sila rin yan yung Universal Healthcare. Kumita na sila sa buwis na sigarilyo, kita pa pag nagpa-hospital lahat, di ba? Si Kaka Mori, si Kaani Flormata Saludes na ating mga katropa at si Kaenyang Mina, binabati natin. Siyempre si katropang June Di Valencia, si Carmela Torres Balcos, si Susana de los Santos, mga katropa natin yan, Rosita DC, sino pa? Carol Torres Brihiño, si
Carolina Luge ng Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz, si John Panopio ng Australia, nanonood po, Cheryl Belen, nanonood from Antioch, California, si Leo Villena, si Peya Peya, Fernando Tabora Cuartina, si Reddy San Miguel, Eduardo Bravo Guevara, si Kamay Tabasilio na katropa natin sa Geneva, Switzerland. Narciso Santos, si Leonilo Baculanlan, hindi ako nagsasalita ng talino. Karamihan sa sinasabi natin, karanasan at mga pangyayari. Hindi ho matatawag na talino yun. Si Edgardo Lim ng New York, hindi ako maka-Marcos, pero dyan ako bilib sa kanya. Iba ang takbo ng utak niya. Malayo kay Digong. Huwag niyo na ikukumpara kasi wala akong makitang pagkakahawig eh. Si Cherry R. Noblesada, si June Ferrin, si Francis Rodriguez, na tropa natin sa Barberia. Si Tala Aluhipan, na dati ho nating kasamahan dito sa Himpilan, nanonood. Si Tala, mayaman na yata ito eh. Pa-abroad to eh. Si Arnel Beroya, ng tennis, Philippine Table Tennis Association of the Philippines, parang ganon, ba? Patapa. Si Diana Sayas Kirante, Derek Barry, si Lloyd Dantes Casal, si Senyor Tonet Pabie, ng dati yung, veteran musician ito, sila ho yung nag-front act sa Beatles, yung grupo nila, yung, ano nga bang pangalan nun? Ako kasi pag nabibigla, hindi ko maisip agad eh. Kasama niya si Pepe Smith, si Tony Halandoni, siya ho yung bass player. Beatles, sipin ninyo. Makasaysayang pangyayari yan sa Pilipinas, ha? Tumugtog sa Rizal Memorial. Ang bago sila itong banda, yung kalimutan ko pangalan, yan. Yun yung unang banda pa ni Pepe Smith, wala pa yung Juan de la Cruz. Si Lito Pulintan, si Jerome Pag-ong. Tama lang naman na murahin ni Digong mga oligarchs na mga gamat. Kung sa'yo, tama yun, edi bahala ka. Gusto mo yung nagmumura eh. Yung si Carolina Luge naman, yung mga nakadigong, Kapersi, kahit mali ang ginagawa, sumasang-ayon pa din sila. Di ba isa sa sinabi ko, sabi ko, ang kailangan ni Presidente Duterte hindi puro advisor. May kailangan niya ng devil's advocate. Yung magsasabi ng kontra sa gusto niya. Alam niyo ba sa panahon ni Marcos? Mga coffee shop, di ba? Tanda ko to Si Marcos, bukod sa merong intelligence, meron pa siyang counterintelligence. May mga layer yan. Ganong kagaling si Marcos. At si Marcos, merong mga nagpapanggap na oposisyon, pero maka-Marcos yun. Pero hindi nila alam na maka-Marcos yun. Kasi nagrarally rin labang kay Marcos eh. Pupunta sa coffee shop. Kunyari, nagsasalta ng labang kay Marcos at ang kinakausap,
Yung mga laban din kay Marcos. Oh, bandang uli, maalaman mo, naka-report na sila. Hindi nila alam kung sino nag-report sa kanila. Kasi meron nagpapanggap na ganun kayo kabobo kasi. Hindi nyo alam eh. Di ba? Oh. Sino gahaman hanggang madadaan ba sa mura? Pagmumura lang ang solusyon? Kailangan may gawin ka. Ang hirap eh. Alam niyo yung problema, hindi naman niyo alam ang solusyon. Di ba? Dapat, alam mo yung problema, alam mo rin ang solusyon. Si katropang Rosemary Victoria Court, nakasama natin dati sa live jamming, at katropa natin yan. Si Leonardo Mendoza, loko pala ikaw, nagmamagaling kalaang eh. Nagmamagaling. Ba't ka nakikinig dito? Nagmamagaling lang pala ako, tado. Di ba? Doon kasi iba makinig. Ano mo na to, black ha? Kasi nahihirapan siya makinig dito, di. Baka mamaya, maatake sa puso to, pagbintangan pa tayo eh, ha? Leonardo Mendoza. Kaano-ano mo yung dating magnanakaw sa immigration? Taga Batangas din yun eh. Si George Santiago. Nabanggit na natin si George. Si Silvio Lugarte. Dito, hindi kami nagpipilit ng makikinig. Dalawang bagay lang yan. Miyembro ka ni Sorianong Bading, di ba? Nakalimutin nga, pasalamat ka. Nakalimutan kong i-broadcast si Soriano ngayon. Bukas na lang. Kasi, si Soriano mga kaibigan, merong concert daw ang tarantadong manloloko na yan. Ang pamagat Brad Ellie sings Sinatra, Frank Sinatra. Ano? Hayop na tao talaga itong pakawala-walang hiyaan ito. Singer ka ba? Boses palakayan, di ba? Tapos gagamitin mo si Frank Sinatra para makapangulekta ka na naman ng kwarta sa mga miyembro mo, katulad nitong gagong si Leonardo Mendoza, di ba? Karamihan naman yan. Yan lang yan eh. Diyan lang galing sa bukas. Tingnan ninyo. Malapit ng mawala yung dating daan. Sisipain eh. Balita ko, sisipain ng mga ministro nila si Eli Soriano at si Bonjing. Bukas natin tatalakayin yan. Si Agustin Menil Jr., si Christopher Acevedo. Pinababati naman niya si Gerardo Acevedo from Sampaloc. Kamag-anak niyo ba yung Acevedo Optical? Acevedo Optical. Acevedo Optical. Acevedo Optical. Ganon si Juan eh. Rafael Yabut eh. Commercial niya yun eh. Nung araw, kaya sumikat yung ano tawag mo ron? Acevedo Optical. Sino pa ba? Dante Santa Ana. Ano ba yun? Sino ba yung kausap? May kausap ba? Si Joel Diaz? Parang kay Erap lang yan, si Digong, yung tao, bobo. Bago sa tao, yung nagmumura kaya nag-click. Hindi kasi matatangay ka sa umpisa eh. Matatangay ka nung parang totoong galit siya sa I hate corruption. Di ba? Ganun nangyayari. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig,
may pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit kailangan iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Ay tunay dito Sa pangalan po ni Ana, ang ating technical director. Ito po si Percy Lapid. nagmamahal sa Maraming salamat at magandang yumaga! Eli Kuyukot Mandurugas Soriano. ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan.